It's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Guys, isipin nyo ha, kung itong mga Duterting to ang magiging pinuno ng ating bansa, ano mangyayari sa Pilipinas? Mga siga. Baka bansagan ng Pilipinas na bansa ng mga siga. Nakakahiya. Alam niyo po ba yung mga Duterte? Parang ano sila, no? Yung parang ang tatapang nila, yung parang wala silang pinag-aralan. Kung magsalita sila, akala mo nasa kanto lang sila, no? Yung mga siga-siga sa mga daan-daan, yung mga tambay na walang trabaho. Kung magsalita sila sa Pangulo, ganun-ganun na lang. Kung borjakin nila. Lalo na kaya kung mga ordinaryong tao. Isipin nyo presidente ng Pilipinas, ganun nila kung pagsalitaan. Lalo na pa kaya kung ordinaryong tao yun. Guys, ito ba yung gusto nyong mamuno sa ating bansang Pilipinas? Nakakahiya. Maawa kayo sa Pilipinas, mga DDS. Ilabas nyo yung talino nyo. Alam nyo naman ang tama at mali. Ako, aminado ako, DDS din ako dati. Nakikipag-away pa ako sa mga kamag-anak ko. Ngayon, natauhan na ako. Kasi nabudol ako ng war on drugs nyo. Sino bang taong may gusto sa mga drug addict, di ba? Sino bang ayaw sa war on drug? Kaya lang napansin ko nung mali Mali na yung patakaran, wala nang due process. Kahit sino na lang dinadamay. Pati mga inosente. Ilagay nyo yung sitwasyon nyo. Kung halimbawa kamag-anak nyo yung pinatay, pero wala namang matibay na ebidensya, anong mararamdaman nyo? Napakasakit nun sa pamilya. At saka ang napansin ng mga dating DDS na ngayon ay kalaban na ng maraming sinampulan na drug addict, pero yung mga drug lord, wala, tameme sila. Meron silang pinakulong o napatay kasi ayaw nila na mayroon silang karibal. Dahil maraming nagsasabi na pati sila ay drug lords din, mga Duterte. Grabe.